Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at katas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang Season 5 ng Norman Mangusing content, The Kulong Art, sa kanyang teleserye. At ito po, may bago na naman po tayong update patungkol sa kanyang long-time best friend na si Boyong the Explorer o mas kilala bilang Alex Pabella, mga ka-plastic. So, may mga patutsada na namang pinapalabas itong si Alex Pabella. At sa kasamaang palad mga ka-plastic ay mayroon na naman po tayong surprise na kung sino ang kasama ni Alex Pabella sa mga araw na ito. O di ba? Parang iniisip ko tuloy na bakit ganon? Kala ko ba ay nagbalik loob na po itong taon to. Pero I think it's hindi pa rin nawawala yung karakter niya na kaaway siya ng kabila. Pero ganun pa man mga ka-plastic, panoorin po natin ang mga nakakamiss na moment ni Norman Mangusing bago tayo magtungo sa panibagong content. So, panoorin po natin to. The same case number, lahat the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny sir, kasi yung Norman Mangusing, hanggang grade 5 ako gamit ko yan. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusing. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny sir. Pero talaga hindi ako. The same case number, lahat. So take note, aminado siya na anak siya ni Gilbert Mangusing. Siya na mismo ang umamin. Yung nasa kulungan siya. Yung unang hoyo niya mga ka-plastic. Tapos ngayon, sinisisi niya ang kanyang ina. Nung tumungtong sa edad na 17 anyos, ay inirehistrado ang kanyang pangalan bilang Francis Leo Marcos. So ano ba talaga ang iyong pagkatao? 'Di ba? Dapat ng mga panahong nahuli na pala ito, since umamin na pala si Francis Leo Marcos dyan, na anak siya ni Gilbert o Caberto Antonio Mangusing, eh dapat pala pinalsipikan na nila yung rehistro sa PSA. Pero bakit umabot sa puntong si makagago pa ang gumawa ng paraan para maikansela ang kanyang PSA account? Diba? Eh, dito pa lang inamin na ni Norman Mangusing na isa siyang anak ni Ka Gilbert. Plastic.
So ito pa yung mga nakakamiss niyang moment sa Sheraton Hotel. Panoorin natin to. Bobo! Napaka-bobo mo. Ayan o. Aquapana, Tuscany. Toscany, Aquapana. Tanga! Pwede ba ako uminom ng hindi Aquapana? Di... Nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang Aquapana lang ako. Ikaw pang ice tubig ka lang. Kaya pala pinainom ng ice tubig ni Taragis. 'Di ba? Pinainom ka nga ng ice tubig ni Taragis, di ka nga nagreklamo eh. No, bakit hindi naman nasira eh esophagus mong hindorotot ka? 'Di ba? Nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang Aquapana lang ako. Ikaw pang ice tubig ka lang. Yak! Pang ice tubig sa Yeah. gripo. Katiro. Di ba? Yak! Yung tubig sa gripo, nilagay sa tsupot, ice tubig, yun. Pero yung FLM, Toscany, Aquapana. Di ba? Sabi ko sa'yo. Bas ka ng bas dyan. Ikaw, di ka pa nakakakain. Kamusta na kaya yung table napkin na ginamit ni Norman? Sino kaya ngayon ang gumagamit ng table napkin ni Norman Mangusin sa mga panahon na ito? Yung pulang table napkin na parang nasabugan ng shotgun sa sobrang lutong ng plema na sulumalagpak sa table napkin na yan. Sino kaya ang maswerteng taong gumamit niyan? At ilang tao na kaya ang pumahid sa table napkin ni Norman Mangusin? Comment kayo mga kaplastik, baka may alam kayo. Baka may hindi na, once na matuyo pa naman ang plema mga kaplastik, mahirap nang tanggalin yan. Hindi na madadaan sa brush yan. Hindi na madadaan sa washing machine yan. Kailangan na talagang sunugin yan. Pati yung mismong nagdura. Nakakadiri, no? Alatang-alatang lumaki sa probinsyang bundok na ganyan ang mga galawan mga kaplastik. So magtungo naman po tayo dito sa pambuburaot ni Norman Mangusin. Ito yung mga nakakamiss na moment na pinatotoo naman nito ni Casper Rañaras na siya ay na-recognize niya na nagmukha silang tanga dito sa scene na ito mga kaplastik. So panoorin natin to. Siguro naman kilala mo yung mga ibang mga cartoon character na naririnig mo, 'di ba? Pag sina-shoutout. Nahihiya ka ba nung pagka nangyayari 'yon? Yung Krusty Krab. Nahiya talaga ako doon, sobra. O, 'di ba? Aminado si Casper na yung mga panahong 'yon, hiyang-hiya siya sa sarili niya. Kaya nga pampansinin mo, ang pinaka mas energetic mag-react sa live stream na yan ay walang iba kundi si Kulaong lamang. 'Di ba? Kaya nga alam naman yan na fictional character po yung mga pinapa-shoutout sa kanila. 'Di ba? Tapos itong tarantadong boss niya sa si Kulaong, naniniwala pa. Paniwala siya. Ang sarap niyang lokohin. How ironic na legit na scammer tong hinayopak na to. Palakas man loko sa mga OFW. Pero sa simpleng comment ng mga bashers niya, madali siyang napapaniwala. Diba? Talagang may kasabihan nga naman, ang mga gunggong mga manloloko
ay madaling mapaniwala rin ng kapwa manloloko. Yung Krusty Krab. Nahiya talaga ako doon, sobra. Pa-shoutout sa mga kawork ko, sina Patrick, Gary, and Mr. Krabs, owner ng restaurant ng Krusty Krab sa Pasay City. Pag nag-dine-in kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Wow! Paniwala. Sige. Sa ano? Ano yan? Saan yan? Krusty Krab. I-search natin. I-search natin, ha? Sinerch pa talaga. Oo, andyan pa naman yung mga tropa pits ko. Yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin. Krusty Krab, Pasay. Pasay. Tahimik lang si Casper. Krusty Krab Seafood Restaurant pala to. Sa Pasay. Sa yung Pasay. Sabi niya, pa-shoutout sa Krusty Krab, owner ng restaurant. Patrick and Gary and Mr. Krabs, owner ng restaurant na Krusty Krabs sa Pasay City. Pag nag-dine kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Eh, syempre, magdasama kami para naman kumita kayo. Tangina, ito yung that time na nagsimula yung bansag sa kanya ni Makagago na patay gutom eh. Dito nagsimula yon mga kaplastik. Kasi dito, interesting siya sa mga bagay na usapang pagkain, lalo na kung libre. Kaya nga lumabas yung bansag na dekalibre, di ba? Hindi po yan yung dekalibre na sinasabi na ikaw ay humahawak ng mga pistol, mga rifle, mga decaliber na mga armas. Hindi yun yung meaning ng dekalibre na sinasabi ni Norman. Yung dekalibre na yon is all about sa pagiging pagkalibre o yung umaasa siya sa libre. In short, puraot, malala, mga kaplastik. Siya yung trilyonaryong Norman Mangusin, Francis Leo Marcos na umaasa sa libre na mga restaurant. Diyan siya magaling. Kaya doon na nagsimula rin yung bansag ni Makagago WhatsAppman na ang katagang patay gutom. Norman Mangusin, patay gutom, mga kaplastik. Kaya yun, doon nagsimula lahat. At deep inside pala itong si Casper, kaya pala tahimik lang ito. Pamilyar siya sa mga pangalan ng Krusty Krab eh. Siguro sa ayaw na lang niya mapahiya yung boss niya. Siguro, alam mo naman kasi kapag kinokontra mo yung boss mo, di ba? Ano bang nagiging implications nito, mga kaplastik? Di nagagalit sa yung boss mo kasi kinokontra mo yung momentum niya na puta, sayang yan, libre na yan, tapos kinontra mo, bigla mo binasag yung trip ko. Kaya itong si Casper, tahimik lang yan. Hindi siya kumokontra, hindi siya nakikisabat. Nakikisabat lang siya kapag binigyan siya ng permiso ni Kulao. Pero dumadating sa point talaga na tahimik lang talaga itong taon to at wala nang ibang pwedeng sabihin yan. Pero alam naman niya siguro yan kasi ito, natawa na lang din ako sa sagot ni Casper na alam naman niya na Krusty Krab is cartoon, fictional character yan eh, ng SpongeBob. Fictional restaurant yan ng SpongeBob eh. Kaya natatawa na lang ang mga vlogger na nag-interview sa kanya. So magtungo naman tayo, mga kaplastik, sa mga dati niyang mga post dito. Decalibreng, speaking of decalibre, panoorin natin to. Iyan ang pagkakamali mo. Oo, lumabang ka sa Decalibreng Texas. Di ba? Iyan ang pagkakamali mo. Ngayon, madalas niyang binabanggit yung salitang decalibre.
Hindi lang yun sa mga usaping decaliber o anuman. Ito ay usapin sa mga libreng bagay. O libreng pagkain, libreng access, o libreng ano pa man yung kanyang gustong ilibre para sa kanya. Yun yung meaning ng dekalibre, mga kaplastik. Kaya nga dekalibre. Di ka makalibre. So yun. Dahil dyan mga kaplastik, may mga post dati ito si Makagago na kung may Norman Mangusin pagsasampas-sampalin niya mga taga-NBI, si Boss Alex naman ay takot sa kanya ang mga taga-BIR. Pati daw yung commissioner, ayon, yun sa video na nilabas sa mismo. I will find a way na may pakita yung video na yon kay BII Commissioner Mendoza. At may tanong kung tunay nga bang takot ang BIR kay Mr. Alex. So natatandaan ninyo mga kaplastik, sinabi ni Norman Mangusin yan yung tungkol dito sa pagsasasampalin niya mga taga NBI at pag-uuntugin niya itong NBI. Tapos kalaunan nung pinatulan siya ng Napolcom, iyak-iyak si Norman, di ba? Ngayon naman, sa ira naman ni Alex Pabella, ay takot daw ang taga-BIR kay Alex dahil siya ay makapangyarihan tao at sabihin na nating elitista siyang nilalang in the way na siya ay malaking negosyante ng isang Petromax gasoline company, mga kaplastik. So, iisa lang din ng mga hilatsa ng mga scammer, mga kaplastik. Halos parehas lang ng mga hilatsa ng yabang ng dalawa. Pero isa lang ang patutunguhan, ang makulong ng dahil sa kanilang kayabangan, mga kaplastik. So, nagtungo naman tayo dito sa usapin patungkol kay Alex Pabella at Casper, mga kaplastik. Ito po yung mga sinabi niya bago tayo magtungo sa latest video ni Boyong the Explorer. Kausap ko si Casper ka. Hindi naman siya nilaglag ni Casper. Iwas nga si Casper dun sa mga... Kausap ko si Casper kanina, matagal kami nag-usap. Kunin ko na lang siya. Hindi man nilaglag yan. Yan ay yung salita lang ni Casper ay iwas na sa masyadong controversial. Saka natakot siya, wala naman siyang kaso. Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw kahit magkano yan. Kaganggan yung kaso na yan. Yabang. Yung kahit yung pananaksak sa magtataho ay kundi pinakamataas na kaso dun ay prostrated homicide, attempted homicide, serious physical injuries. Ganun lang yun. Lahat yung may bail, kahit prostrated murder pa yun. Hindi dapat katakutan. Sabi ko nga siya, mga daganding-ding lang yung mga yan. Ayun. Take note, sinabi ni Alex Pabella yan. Lahat ng mga tao kaaway niya, included na dito yung mga magsasampa ng kaso sa kanya, even yung mga taga-NBI o taga-BIR ay tinuturing niyang dagang dingding, mga kaplastik. Na kayang-kaya niyang solusyonan dahil mapera siya at handa siyang magbigay tulong kay Casper patungkol doon sa mga problema niya, tulad ng kaso niya sa Napolcom at yung kaso niya sa allegedly napatay niya itong magtataho. 'Di ba? Kayang-kaya daw niya solusyonan kasi marami siyang pera. Handa niyang kupkupin si Casper bilang pangalawang amo niya, mga kaplastik. Pangalawang amo ni Casper itong si Alex Pabella. So ang meaning dito, kukupkupin na lang siya ni Alex, gagawin niyang personal guard din, 'di ba?
At dahil dyan mga kaplastik, nagkatotoo na nga ang ipinangako ni Alex Pabella na handang tulungan itong si Casper. At ito po yung pinagtatakaan ko, mga kaplastik. So panoorin po natin tong video na ito. Galing na kami ng presinto. Walang kaso. Oo, sana naman itigil-tigil na ninyo ang paninira dito sa taong ito. Kay paring Casper. At baka sabihin ninyo hindi kami pumasok. Pumasok kami sa loob at talagang bawal lang mag-video. Oo, at walang kaso. GMA Cavite, General Mariano Alvarez. Diyan kami galing sa presinto. Dito po. Okay. Galing na kami ng presinto. Ayun, gaya nga ng sinabi niya, galing daw sila sa presinto, mga kaplastik. At tinukoy nila at binerify nila kung meron talagang nakasampang kaso kay Casper. Dahil hindi naman nila pwedeng i-cover dahil bawal yun, confidential yun kasi may kaso nga. At ito po yun, yung tinutukoy niya mga kaplastik. Ang pagbisita nila ni Casper doon sa presinto dito sa GMA Cavite. Ano nga ba ang ginawa nila? Hindi ba naman? Nandito kami ni paring Casper sa presinto ng General Mariano Alvarez. Dahil para ma-clarify namin kung may kaso talaga sa pare. Ano? Oo nga pare. Oo, para malaman natin kung meron talaga o wala. Kasi sabi niyo meron eh. Ayan dito kami Una sa lahat mga kaplastik, hindi mo makikita yung kaso mo dyan, Casper. Makikita mo yung reklamo sa'yo sa mismong fiscal office, which is yung nagreklamo kasi sa'yo, taga Napolcom. Doon ka mag-verify. At syempre dyan, wala ka naman talagang makikita dyan. Nag-aksaya lang kayo ng gasolina. Sa bagay, itong si Alex Pabella, mayaman to sa gasolina. Kaya okay lang sa kanya kahit mag-ubos sila ng gasolina sa kakabiyahe dyan. Pero ang pangit kasi doon mga kaplastik, naghanap sila ng criminal liabilities niya sa presinto na kung saan ay wala naman siyang record doon. Una sa lahat, ang Napolcom nagsampa ng reklamo. Alamin mo kung saan sila nagsampa ng reklamo. Gaya nga na sinabi nila Makagago sa I think hindi si Makagago, si yung Debunk FLM yata yon, yung page. Ang sabi niya, sa fiscal office po kayo pumunta. Di ba tanga? Bakit ka doon maghahanap sa presinto? Diba? Wala tuloy comment. Kasi konti lang ang engagement nito eh. Wawa talaga tong si parehas mga gunggong. So ngayon, kumain sila sa resto. Tingnan natin kung ano sinabi. Nandito ang trumpang de Calibre. Paring Casper, Junior, at ang Buyong the Explorer. Sanib kursa tayo ngayon. Sanib kursa sa kabutihan at sa kabaitan. Ganyan kami. Ito ay, baka naman kayo magulat, si paring Casper. Siyempre may negosyo ako. Tutunin ko siyang operation manager sa isang branch. Sana na may wag na niyong masamayin sa kanyang tuloy at pagbabago. At kung ako na may ibabas ninyo, wala namang problema sa akin. Wag lang ninyong gagawing train. Dahil yung train, sobrang haba. Yung bus maiksi lang eh. Diba? Pare, salamat tayo. Sa mga followers natin dyan, maraming salamat. Thank you. Magtatrabaho lang tayo. Wala naman tayong masamang gagawin. Trabaho lang tayo. Bibigyan ko ng trabaho. Ito yung trabaho, walang atrasan. Ayun. Officially na meron na naman siyang bagong trabaho. Which is, ito na yung bagong amo niya. Operational Manager ang position. Kay Alex Pabella sa kanyang kumpanya dito sa Petromax Malamang.
Wala namang ibang company yan si Alex Padilla kundi sa kanyang gasolinahan eh. So yun. Ang kinakalungkot ko kasi bumalik ka na sa grupo nila Boss Erwin, pero bakit bumalik ka pa sa mundo ng mga masasamang tao? Diba? Kung gusto mo magbago, bakit ka lumapit sa mga taong yan? So panibago na namang exposure yan mga kaplastik. Kung si Ka-Easy Jersey nga, yung ang hinahabol ni Kasi, allegedly na sinasabi ni Makagago, ang hinahabol ni Ka-Easy Jersey o yung clout ni o yung kasikatan ni Casper para lumaki yung views niya sa kanyang page. And that's the reason why kung bakit napaaga ang endo ni Casper, dahil binitawan na niya ni Ka-Easy Jersey. Yun ay dahil doon. Dahil iniisip ni Makagago na ang habol ng taong ito is clout. Ngayon naman, nagpa-under naman siya kay Boyong. Kay Alex Padilla. So, panibago na namang clout to. Kasi bawat content, bawat labas ni Alex Padilla, may Casper na naman. Ano po mga masasabi ninyo mga kaplastik sa comment section? Kung magiging maganda ba ang kapalaran ni Casper sa mundo ni Alex Padilla? O matutulungan ba talaga ni Alex Padilla itong si Casper sa mga kasong kinakaharap niya? So tingnan natin mga kaplastik. So ang rason ni Casper is trabaho lang daw ang pakay niya. Sana nga trabaho lang talaga paano kung bawat videos ni Boyong nandun ka. So ibig sabihin naghahabol ng followers tong taong to kasi nga mababa yung kanyang mababa ang kanyang followers count 3,600 followers pa lang siya mga kaplastik. Kaya siguro nagbo-boost lang ito ng engagement at the same time gagamitin niya itong si Casper, 'di ba? Ganun lang naman 'yan Bibigyan kita ng tulong kapalit ng clout. 'Di ba? Piyansahan kita kapalit ng clout. So parang wala rin, 'di ba? Ang akala ko pa naman ihiwalay ka na sa grupo ni Norman. Pero nandun ka pa rin. Siguro baka may pinagplanuhan kayo. May pinag-usapan kayo ng kabilang kampo na bantayan mo na lang ang mga kinikilos ng mga bata ni Norman o mga best friend ni Norman. Ngayon sabihin nyo sa akin kung anong mga pinagagagawa nito. Paki-screenshot na lang yung mga business permit o pati yung mga BIR niya, BIR records. Di ba? Magugulat ka na lang, meron na naman bagong post itong si Good Genius. May papakita na naman mga sort of documents from the company of Alex Padilla na malalaman na naman at mabubutasan na naman siya regarding sa mga issue niya sa pagbabayad ng tax sa BIR. At the same time, yung mga kinikilos ni Alex Padilla, maka on the record na naman ni Casper Añaras kagaya ng dati, di ba? Same shit, same scenario, ganun pa rin ang mangyayari. Bandang uli, mahuhoyo yung mga kakasama ni Casper. Casper the friendly ghost yan, huwag niyong kakalimutan. Siya yung binansagang friendly ghost. Siya yung CIA ni secret agent ni Good Genius. Tandaan niyo yan. Kala niyo So, panoorin po natin ng live stream ni Edmundo Saranya. Kanina lang, bago-bago ito. So, bago tayo magtapos. Play na. Ayun nga, sinamahan niya ako sa munisipyo ng GMA Cavite. Inler namin kung may case nga ako kasi ako naman po
Gusto ko rin kasing linisin yung pangalan ko. Gawa nang masyado na akong nai-issue. Maraming salamat pala kay Alex. Maraming salamat sa iyo, paring Alex. Kahit hindi pa kita kumpare, magiging kumpare pa lang kita, talagang isa ka ring matulungin na tao talaga. Kahit alam mong ma-issue na yung ginagawa sa akin, tinutulungan mo pa rin ako. Kaya maraming salamat sa iyo, pare. Kasi nakita mo naman din ang hirap ng buhay ko ngayon. Salamat sa iyo at sinuportahan mo ako. Pinuntahan natin yung nai-issue sa akin sa GMA Cavite, sa munisipyo, at tinanong natin kung may case talaga ako. Ang sabi naman po doon, wala po tayong case doon. Kasi kung may case daw ako doon, matagal na akong hinuli. Gawa ng kilala naman nila ako doon. Kung nagkaroon man akong case doon, yun mga dismiss na. Parang iisa lang Wait lang parang iisa lang din ang sinabi ni Norman dati. Ganyan na ganyan. Pinabubulaanan ng mga kaso niya, pero in the end of the day, makukumpirma na yun talaga, meron talaga. Kasi nga hindi naman siya nagpunta sa fiscal office. Sa munisipyo daw siya pumunta. So hindi naman niya matetrace doon, lalo na kung hindi pa naman ganong naipapasa sa RTC yata yan. Yun ang problema. Baka ngayon pa lang magsasampa ng kaso, maybe ganon. Or baka hindi lang niya nakikita doon sa Di ba mayroong kagaya kay Susan Yance yung QR code ng PNP? I-scanin mo lang doon pangalan mo kung baka mamaya mayroon na doon. Di ba? May issue ka na. So malalaman naman natin sa mga susunod na panahon kung talagang in lahat ng pinabubulaanan mo ngayon ay talagang wala. Let's see. Kasi may mga sort of audio video na si Makagago tungkol sa'yo na hindi pa niya pwedeng ilabas sa ngayon dahil siyempre hindi pa nga umuusad yung kaso Saka lang niya ilalabas yun siguro sa takdang panahon na hawak ni Makagago yung official statement ng pamilyang magtataho. Kung napanood niyo po yung video ni Makagago that time na mayroon siyang audio recorded na hindi pa niya munang ilalabas sa ngayon dahil siyempre baka umuusad nga yung kaso, hindi pwedeng pangunahan, baka allegedly pa naman yun Pag sinabing alleged, di umano yun, di ibig sabihin hindi pa gaanong totoo o hindi pa gaanong strong yung mga aligasyon na yun, kaya ganun. So magtungo na tayo dito sa sinasabi ni Casper. Shoutout sa kay Kamangga. Kamusta na kayo dyan? At tsaka kay shoutout kay Kasingkit. Tsaka kay mahusay na kumanta, mahusay pang si Kamangga, sino ba yung kasama mo dyan? Si Kamangga, si Kasingkit, alam mo na lang. Bibigyan ko po kayo araw-araw ng pang good vibes. Opo, at wala rin naman na tayo kay FLM. Sana naintindihan nyo ako noon, yun trabaho lang. Trabaho lang talaga ako nung time na yun. Tsaka nga, wala talaga rin akong ma-applyan noon. Talagang wala. Mahirap Wala kasi yung
Yung time na yung kalagayan ko talagang walang-wala talaga ako. Zero balance talaga. Paano? Hindi ka pagkakatiwalaan, lalo na yan. Kalat na sa social media yung mga kalokohan ninyo ni FLM. Kaya wala na nagtitiwala sa'yo. Kaya pagpasensyaan nyo na ako kung ano man yung nasabi ko. Para sa inyo hindi maganda mga followers ko. Ako yung humihingi ng ano sa inyo, dispensa. Ngayon po, ang gagawin lang natin ay mag-good vibes na lang tayo at magtatrabaho kung ano man ang magiging trabaho natin. Shoutout sa'yo, Romel. Mapuyan. Shoutout sa'yo, ha. Salamat. Medyo ang totoo lang talagang minsan kasi ang issue talagang talagang hindi mo matanggap dahil na-stress ka rin dahil hindi pinaparatang sa'yo, hindi naman walang katotohanan naman talaga. Sabi ni Jeff Gill sa ng Bart ngayon actually nag-usap kami ni paring Alex. Yun nga, kukunin niya ako bilang empleyado. Nag-usap kami. Yun din, gusto niya rin mabago yung buhay ko, mabago yung sitwasyon ko na magtrabaho ng maayos kahit sa gasolinahan niya lang sa isang station niya. Doon tayo magtatrabaho. Shoutout sa inyo lahat dyan sa mga nanonood ayun, pang good vibes natin para kahit papano medyo nababawasan tayo ng problema kasi lahat naman tayo may problema. Shoutout kay kasi kinakabahan kasi marami ibig sabihin ng kinakabahan na tulad ko syempre ako pag wala na akong maibigay sa pamilya ko kinakabahan ako, wala akong trabaho. Kailangan may trabaho ka lagi. Syempre pang suporta yun trabaho talaga, kahit sino naman kailangan ng trabaho. Hindi malabo na talaga tayong bumalik dito. Tama na yung tama na yung ganun, tama na yan. Nawala na yung miyaw mo, naging ayos lang. Tanggap ko naman, hindi naman ako perfectong tao. Yun lang naman, kaya naman ako nagmiyaw nun. Yun content nga lang. Kasama sa content, pero sa ngayon wala na, tatanggalin na natin lahat yan. Shoutout kay Pingi So yun, medyo mahaba rin live stream niya at hindi na natin pwedeng tapusin, pero eto, kaya nga na sinabi niya, may bago na siyang employer at bagong boss, walang iba kundi si Alex Pabella. At bumalik siya sa kampo ng mga masasamang nilalang. At no choice na rin siya at aminado rin naman siya sa sarili niya na wala nang tumatanggap sa kanya. Dahil sa mga recent problems niya at dati rin kasi siyang ex-convict, mga ka-plastic. Mahirap kasi kapag ex-convict ka Siyempre pag nagkuha ka ng NBI clearance, police clearance, nandun na yung remarks mo. Nakakabit na dun yung criminal record mo kahit nasabihin mong hindi pa napapatunayan na ikaw ay may sala. Nandun pa rin yun. So hindi na malayong hindi ka na kayang pagkatiwalaan ng company. Lalo na kung sa mga ganitong kumpanya ka mag-a-apply
Pero kung kay Alex Padilla, okay lang naman eh. Long time best friend naman yan ni Norman. Ang problema lang, kung talagang trabaho lang talaga ang pakay ni Alex Padilla para sa'yo. Baka mamaya, bawat videos niya, may appearance ka lahat. So, asahan po natin na walang isang salita itong si Alex Padilla. Baka maybe na ikaw ay gagawang ka lang ng appearance in his content, eh di panibagong clout yun since sinabi ko nga kanina napakaliit pa lang ng platform ni Alex. May possibility na lumaki yung engagement niya at followers niya nang dahil sa'yo. At gagamitin ka talaga ng tao. 'Di ba? Gaya ng mga ibang vlogger na ginagatasan ka rin, kagaya ko. Ginagatasan ka, kunwari tutulong sa'yo pero may purpose, di ba? Pero sana naman wag ganun, Alex Padilla. Alam ko naman na talagang to the point na hindi lang yun ang layunin ni Alex. Mayroon po yan malalim na plano. At kung usapin naman sa kaso ni Casper, sabi nga niya, dagang dingding lang naman yung mga kalaban niya. Kasama na doon yung NBI, pati yung mga taong nagsampa ng kaso sa kanya. Dagang dingding lang daw. Panindigan mo yung mga katagang yun, mga kaplastik. At tingnan natin kung hanggang saan naabutin yung pagiging dagang dingding mo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.